Chef, pareho tayong bago dito. Oo. Hindi mo pa natitikman, Matagal ko na talagang gustong puntahan tong lugar na to eh. Gusto ko yan kasi pareho tayong magugula tayo. Factor. Food hopping to. At sa baluarte to ni Chef Jean. Naghanap siya ng kakampi. Ano kaya yung ibig sabihin nun? Pero iikot niya tayo sa mga all-time favorites at saka mga bago sa kanya. Nag-drive around kami ni Chef Jean at ang unang nasa agenda niya ay hindi pa niya natitikman. Ito yung Akachan. Chef, pareho tayong bago dito. Oo. Hindi mo pa natitikman, Matagal ko na talagang gustong puntahan tong lugar na to eh. Gusto ko yan kasi pareho tayong magugula tayo. Factor. Ito, sinuggest sa atin no? Ano siya? Ano amoy mo? Medyo medyo old school. Ganon. Medyo may float talaga ng sesame oil. Kasi, yan, gusto natin. Medyo old school eh. Tikman natin. Tapos pasok yung wonton. Sila rin daw may gawa. Oo. Tikman natin yan. Sarap. Oo nga. Comforting. Kahit sa kabilang mesa, yung nakita namin na order. Sarap. Solid na order na ito. Maganda naman yung texture ng noodle. Oo nga maganda yung hindi siya yung sobrang tamlay. Al dente pa siya Okay na okay ito. Nagustuhan mo siya? Ayos. Kumbaga, ano yung sabi mo? Sinaunang style ng gawa, parang gano'n. Medyo sinauna kasi dati nun, ang mga old style na mami, pagkatapos ng Mamon Look style, medyo may nakalutang na mga sesame oil. Yun na. Nilagyan na nila. Hindi Chinese herbs or spices. Ang Pilipino ba yun pag meron ng... Hindi naman, Hindi, baka Filipino-Chinese. Sarap eh. Chef, nagdatingan. Sabay-sabay. Oo nga eh. Ito yung Ito yung signature niya. So, ito, kasi, kung pag-isipan mo, yung asado niya, hindi siya cured eh. Oo nga Hindi siya pink, di ba? Oo. Yung Hong Kong style. Parang talagang meat talaga siya na Yung traditional binondo na dating eh. Oo. Yung mga panahon ng mga matatandang pansiteria, ganito. Oo. Mangga natin. Kung malambot nga, hindi siya cured, no? Sarap. Sobrang sarap nito, chef. Ano kaya yung sauce niya, Malasang-malasa, no? I'm sure it's offshoot siya nung signature nilang lo sui. Yung lo sui, chef, ano nga yung lo sui kasi is a spiced soy sauce. In fact, yung iba, yung ibang Chinese restaurant, ang lo sui nila 30, 50 years old. Top up lang sila ng top up. Anong yung top up ng top up? Top up ng top up. Dagdag lang ng dagdag ng spices, toyo, asukal, at saka broth. Nagko-concentrate yung mga flavors. Lalo sumasarap pa. Chef, itong isa na to, yun katay, kumuha ako ng sauce sa ilalim. Parang mas maganda nga. Parang magiging mas malupit yung... although yung kaninang kinain natin, sobrang sarap na agad, Ito ilagay natin sa nth power. Wow. Oo. Ang sarap, sobra. Ang sarap kainin, lambot. Ang sarap ng mouthfeel. Tsaka yung sweetness ng pork, no? Saktong-sakto. Ito yung biggest order. Siguro, laki, Yes. Nagpakwento tayo kanina, Correct, kwento mo. Pag pandemic, ito yung bestseller na talagang ito lang rin ang order sa kanila. Ito yung pandemic noon, yung scallion chicken, tsaka ito. Pero sa utak ko, chef, sa natikman natin, pag sinabi mong Akachan, baka ito na yung unang... Yan ang nalabas sa utak mo, Parang signature talaga. Signature, grabe. Iba, sarap. More than sa flavor and spices, yun talagang sobrang lambot na mouthfeel. Tender, juicy, tasty, ika nga. Ang dating nito, napaka-crispy dahil merong bean curd skin. Oo nga Taopei. Taopei ang tawag. Pinatawag ng mga local Chinese natin. Kaya ako naman in-order to, chef. Kasi sa lahat ng pinupuntahan ko, ngayon ako nakakita ng gantong order. Yung naman, ibang... Ang tawag nila, yuba. Yuba. Yun pareho lang yun yung tofu skin. Ang lutong, ang narinig ko sa'yo Sarap kainin. Ano pala to, giniling at no? Chopped pork and shrimp
At Na saka- wala masyadong spices, ha? Hand chop. Oo. Wala masyadong mga dahon. Baka nga wala. Hand chopped, ano kaya maganda yung... Hand chop Texture. kasi juicy siya. Ah, ganun pala Kung yun. giniling mo yan, tapos hinalo mo sa hipon, hindi mo mapuproduce yung spring. Alam mo, chef, yung sasabihin ko, every bite, para may sumasabog na juice. Kahalo na ng mantika at everything. Kasi hand chop pala. Tapos pagpasok natin dito, chef, readily naka-serve na yung scallion oil. Hindi lahat ng kinakainan meron scallion oil Hindi, agad. pero in-order natin to kaya... Kaya nag-ano, pwede ko rin ba i-cross over yung scallion oil dito? I'm sure pwede. Natin. Harap doon. Okay din. Chili oil. At least, sinubukan ko na lahat. Okay din yung sauce na para sa kanya. Hindi siya maalat, pero sobrang sarap kainin nung crunch nung taupay ba? Taupay. Sobrang solid. Masabi. Nakakapagtaka, di ba? Normally, pag umorder ka ng siomai, ganun ka agad kasi Oo, yung readily. fast food. Pagod na. Ito, Hinintay natin to. hinintay natin to Oo. kasi ini-steam daw. Oo. Yun daw ang- Actually, ito yung una mong hinanap. Sabi, wala ba? Sabi, hindi. Pag umorder ka pala nito, gagawin. Doon pa lang. So, ganun mo malalaman na hindi siya basta-basta, ano. Gawa nila to. Di ba, chef? Make care. Make care, make care. At saka sinabi, orderin natin, di ba? Yun ang bilin. So, Hand chop. Hand chop eh. Alam mo, chef, ngayon ko lang nalaman na pag dinidescribe mo kasi dati, okay ito, meron pang texture malalaki. Yung pala yun, hand chop. Kumbaga, hindi yung basta giniling lang na binili. Sarap nga. Same texture, chef, nung kinain natin na may bean curd. Ganong kalambot, ganong ka-juicy yung ano. Nag-iba lang sa sa outside texture. Oo. Crispy. Actually, tsaka baka lang mas maraming shrimp yung isa kasi shrimp order yun. Pero lahat ng hand chop or lahat ng mga dim sum nila dito, sobrang solid. Chef, lahat ng tikman natin na merong giniling sobrang sarap. Tumigil naman tayo na to. Ito daw yung mga mabenta rin daw to mga ano na to eh. Ito, tinuro sa atin, ito Oh. shrimp na may, ano tawag may sotanghon. Looks good kasi ang texture niyan basta seafood at sotanghon. Panalo yan. Scallop, shrimp, kahit na ano. Parati siya nasa ibabaw ng sotanghon. Oo. Kumbaga hindi na tayo nagkanin ngayon, pero ito na yung carbohydrates natin. Saya dahil pareho kami nagugulat ni Chef eh. Sabi ko sa'yo, matagal ko nang gustong puntahan to eh. Wala lang daw siyang kakampi. Yun ang term ni Chef. Wala akong reinforcements. Gusto niya na may kasamang kumain. Ganun. O kasi, tingnan nyo, ang dami nito kahit... Pag mag-isang may Hindi lungkot natin yan. maubos to eh. Tsaka, Pag-order akong 2 dish, di yan lungkot. ang Chinese food meant to be shared eh, di ba? Oo. Family style. Kumakain ka ba ng balat, Chef? Pareho tayo. Ang ganda nung nung hipon Kamusta? Mawa? Very, very home style and dating. May isang observation ako dito, Chef. Lahat hindi maalat yung kinain natin. Pansin mo ba? Tama-tama lang yung ano nila, no? Sarap nga. Hindi ko lang alam kung nilalagyan ba to ng sauce, pero acid. So, dapat kailangan ng konting salt. Siguro gito. That's Pero Chinese. kung nagwa-watch ka ng sodium mo, perfect dito. Etong fried intestine, medyo may charisma kailangan dito dahil kailangan magawa mo yung crispy Crispy. coating. Masarap to no? Madalas din daw orderin sa kanila to Mahilig ako dito. May bango siya, no? Pinakuluan siya sa, kumbaga, pantanggal lansa. Masarap! Pinakulo sa mga wood spices, Yun. ginger. Yun ang secret na lasa niya, no? Wood spices. Parating ko sinasabi pa minsan na may lasang kahoy. Ang laking bagay. At meron pa isa, Chef. Anong tawag ulit dun sa, ano natin? Soy sauce? Losuy? Losuy. 3 years naman, ano?
Big ears naman. Favorite din to eh. Basta may ano eh. Hindi ko lang alam kung tinitake out ng iba for ulam or for pulutan. Pero masarap lang siya kainin talaga. Lambot. Lambot, tapos yung crunch niya. Oh, yung gitna eh. Hindi mo mapapalambot yung cartilage, pero yung fat part niya, parang malambot na pata. Ganun yung dating. Tapos yung soy, ano niya, hindi maalat. Parang dun sa kinain natin kanina asado. Ang sarap ng lasa. Perfect na ito yung inuna natin, chef. Pero pa nga tayo hindi natitikman eh. Daanan natin to last chicken. Chef, ano nga yung tawag dito? So, scallion chicken to. Ito daw ang isa sa best sellers nila nung lockdown eh. Oo, kasi dalawa eh, di ba? Dalawa. Ito, lalagyan mo ng scallion oil. Tikman natin. Sabi mo nga, nakahiwalay ano? Kumbaga, white chicken lang siya. Maganda yung moisture eh. Kahit na hindi hilaw yung buto. Kasi normally, serve mo to, medyo hilaw-hilaw ng konti. Sadya ba yun? Sadya yun. Ah, ganun pala? Yung talagang, ano lang, yung meat ng chicken ang kailangan ng buto. Ako tinikman ko sa scallion oil. Hindi tuyo yung pakiramdam nito. May moisture pa. Masarap. Actually, ultimately, ang magpapasarap yung tenderness yung chicken at saka syempre yung scallion oil. Masarap siya kainin eh. Si Mrs. Dizon, paborito kainin tong dish na to eh. So parang naiintindihan ko kung bakit yung dalawa na yun ang bestseller nung pandemic. Up to now. This is good, Mike. Kailangan lang makapal. Talagang bigay yung ano natin. Ang alin? Bigay yung scallion. Ito, nilagyan ko ng makapal na scallion. Ang sarap ng scallion. Ito na to. Sinubukan mo na ba ng maraming scallion? Wow. Nandun nga. Pinakamasarap nung tama siya siya. Dami niya naman na ng scallion oil. Pero totoo lang, naghahanap ako ng, in my mind, gusto ko nang kumain ng kanin kanina ba? Kasi sobrang sarap talaga nung yung asado talagang. Asado ba tawag dito, chef? Hahalo ko pa sa kanin. Di ba? Loso eh, parang Hahalo ko pa sa kanin. nagigigil ako eh, pero sa araw na to, medyo mag-iikot kami na chef eh. So, Ayan. control. Sobrang dami So, niya. ayan. Yan ang... Solido yun. Sumabog yung flavors ng akachan sa mouth namin, chef. Officially, gaboom dito. Walang biro. On to the next tayo. Nag-drive si chef sa mga maliliit na kalye at papakita daw niya yung hometown favorite. Tama nga, pagdating namin, ang daming mga nakamotorsiklo at mga mukhang galing sa opisina. Crowd favorite nga ata to. Chef, finally, narinig ko lang tong Graysons at medyo dumaan din sa feed ko ng maraming beses. Institution to eh. Oo nga eh. Dito, yung mga magulang o yung mga lola at lolo, dinadala yung mga anak nila hanggang doon sa mga apo nila, dinadala nila rito. Kain experience sa ipinapasa. Nag-umpisa sa pansit, siomay. Pansit ang fried chicken. tsaka siomay. Oo. Oh. So yun ang in-order mo eh, pansin ko eh. Yung mga taga San Juan, alam yun eh, na ito Oo. yung pupuntahan Tapos nila. yung pagdaan natin kanina, naka-ready na yung mga in-order na malalaking Lalaki ng bilao, order ng no? pansit. Oh. Obviously yun ang So ito yung, isa daw sa pinakasikat nila, pansit. Canton Special. Okay. Nasa ilalim yung sauce kasi sabi nung, naano ko lang na siguro ayaw nilang mabasa. Oo, kasi yung yung kinukuha nilang piniritong pork na yan para makip mo yung lutong Experience din natin ito, chef. At saka nagulat ako, yung siomay, tinitingnan namin kanina, 55, baka isang piraso to apat na piraso for 55. Saan ka pa? Tsaka gawa nila. Outdoor vibes, mapuno pati sa labas. Pansit, basic lang naman to, wala tayong ini-expect na masyadong, di ba? Kumbaga nag-i-enjoy lang tayo sa nakiki-experience tayo. So egg noodle lang gisado special pala nila. Tapos malamang, ang gusto ng mga tao dito,
dahil may malutong na ano no? Na pork sa ibabaw. May texture eh. Pang araw-araw siya. Abot kaya, di ba? Pero dito ako na-intriga siya sa totoo lang. Sa siomai? Ang tagal ko na narinig eh. So, Wala ka ito siya yung ha? pork and shrimp. Pero sa itsura ko mukhang sausage-like na siya. Natin. Okay. Siya, para sa akin, parang mala hotdog yung ano niya. Yung Dating, Oo. Tayo, ano? parang ano eh. Loko, parang factory made. Parang factory made. Sa tingin mo, ang hirap ikumpara dun sa hand slice na ano. Kasi Hand chop, 55 pesos eh. You get what you're Yeah. paying for. Ang iniisip ko dito, chef, kung bago ka nagtatrabaho or yung ano lang, casual na diner ka, magiging go-to spot mo to kasi mura eh. Tapos, hindi naman masama eh. Protein siya na bagay na bagay sa pancit. Ganun lang. Hindi siya ano, yung parang punta na kayo dito, maki-experience. Hindi. Punta ka dito, gusto mo lang ma-experience yung vibe at simpleng kain lang. Ganun lang eh. Gusto lang namin masubukan yun. Chef, tinikman ko tong sa side mo na siomai. Medyo mas gusto ko to. Kasi meron siyang lasang mushroom. Ito wala. Parang meat na meat lang. So kaya sa akin, parang hotdog. Kung akong kakain dito, malamang ito yung parati ko o-orderin. At take note, chef, na ubos yung ano eh, yung Japanese eh. Dahil di ba, in-order natin, parati yung siomai na merong nori. Ang laking bagay nun. Kaya ubos agad eh. Ubos agad dito eh. Panalo na. Lasa eh. Panalo na agad. Panalo na agad. Kasi medyo late na tayo, chef. Ubos na. So yun. Sa tingin ko yun yung mga favorites dito. Ito naiintindihan ko. Parang, yes, o-ordering ko ulit ito. Out of curiosity, dahil madalas daw itong order din kami ng chicken. Kailangan ko ata ma-experience yung dalawang sausawan. Basic talaga yun, no? Pancit, fried chicken, siomai. Wala mo ng sausaw. Basic lang sak. Doon na yung alat. Try ko yung sausaw. Ang hula ko, sikat na sikat to kasi ang Pilipino, mahilig na may konting tamis. Ewan ko ba ang hilig namin sa ganun. Itong dark sauce na to meron siyang konti na. Saburi yun. Oo, saburi. Pang Pilipino eh. Ito isa. Gravy. Nasa tradition ng gravy, mga peppery na ano. Kung ako, siguro dito ako sa isa na to. Yung medyo may tapos. Hirap pigilan yung ano yung pagka-Pinoy. Next, lipat natin sa San Juan Parking Plaza. Sa harap lang to ng Pure Gold Agora at katabi to ng LTO ng San Juan. Tita Lulus. Tita Lulus. At saka Benson's Barbecue. Benson's Barbecue. Magkatabi lang. Ikaw nagkwento sa akin itong Tita Lulus eh, di ba? Pag may party dito sa San Juan, hindi magkakalayo na maaari kang kumakakain ng Tita Lulus. Either in-order mo o nirigalo sa'yo para sa party mo. So ano Yun. siya, household name sa San Juan ng Tita Tagal Lulus? na to. Talaga. 30 years kaya. Saka ang ganda ng pwesto, chef eh. Nasa LTO, nasa puso ng ano eh. Nadadaan ako dito madalas pero never pa ako huminto. Ito yung Classic palabok ano? yung nasa akin ngayon, chef. Ito yung thick noodles Sa'yo yung Malabon. Malabon. Wala naman talaga tayong inaano dito, palabok, hindi man kailangan super ano yan. Dapat lang masarap siya meriendahin. Meriendang ano ba? Merienda worthy. Saka alam mo na yan eh. Hindi nagpapalit. Basic at masarap na palabok pala ang Tita Lulus. Hindi ito yung dinadaan sa sobrang daming chicharon. Kaya pala siya institusyon. Pag ganito ang luto ng palabok mo, walang palya, masarap to. Merienda palabok. Ang importante dito, chef, yung katabi niya kasi. Sa totoo lang, yung lahat naman ng inihaw na barbecue, isaw, hindi naman may iba na lasa niyan eh. Pero ang importante, may katabi kang meriendahan. May katabi kang pansitan, palabok. Kaya saktong-sakto na tuhog na eh. More than na kami ni chef ng barbecue, pamaresal sa ano. Parang birthday party, ano? Ang maganda rito,
Kita ko, may bato, may atay. Mahilig ka pala sa bato. Ako, nag-ano ako. Barbecue and bituka. Merienda na kasi medyo nagutom na kami ni Chef. Malinis. Malinis, ano? Kasi yung bato, pag hindi maganda yung... May ano yan, may amoy. Ano? Walang funk. Yan, walang funk. Okay, that's good. Tagal na nilang ginagawa. Marunong sila maglinis sigurado. Automatic din ata, Chef, na ano yun. O-order ka na, sabi mo, tokwat baboy. Oo, tokwat baboy, pero dito nakaka-curious eh. Etong Bago yan. crispy... Dinuguan. Ito naman, tokwat baboy, pero Crispy tingnan yung mo, baboy, ano? ang daming, ang konti ng tokwa, ang dami ng baboy. Sa tingin ko, Chef, ang hula ko, Ang linis ng lasa. same baboy siya, pero may yung dugo na ano. Tinatap na lang yung dugo. Oo nga. Unang-una, ang napansin ko sa dinuguan niya ay hindi malansa kasi malakas yung lasa ng luya nito. At saka wala nga masyadong lasang stench ng baboy kasi prito yung baboy element. Chef, sa akin, medyo bago yung crispy dinuguan eh. Sa'yo ba? Matagal mo lang alam yan. Mostly, maraming progressive na Filipino restaurants na nag-aano nito. Crispy Oo. dinuguan. Una ko siya natikman sa Kanin Club. Ikaw? Saan mo Sila siya- yung unang-una. Sila yung unang-una, no? Sa Alabang, saka sa Santa Rosa. Up to now, ata nandiyan pa sila eh. Pero norte thing pala talaga sa norte yan eh, no? Oh, pwede. Actually, the custom of sa norte, the custom of putting blood sauce, like sa Dugo lang, inihaw, ang tawag nila intuno nga baboy. May inihaw, lalagyan ng Oo nga, no? Hindi ko pa dugo na-try yan. na sauce. Masarap. Or dinuguan na sauce. Oh. Kahit magprito manok ka, lagyan mo nun. Baka, Inihaw, o, di ba? Chef, tatry ko tong ano, para magkaalaman na rin. Tokwat baboy. Dito, kung maligaw kayo, ayan, may pure gold. Pwede siguro kayo pumarada dyan. Dito rin may parking. Pero simple lang dito, merienda, ano lang to. Pero, sabi mga chef, parang identified to na classics ng ano yun, no? Ng San Juan. Part of San Juan to eh. Okay lang. Hindi ka na magkakamali dito. Crispy, tokwat baboy. Ayun ang Merienda Essentials. Nandito lang sa San Juan Parking Plaza. Lasang pwedeng pang araw-araw, Tita Lulu's Palabok, dinuguan, etc. Benson's, barbecue, at isama nyo na rin yung Aling Banangs. Alam nyo na yan. Oh, ito, isa na naman institution sa San Juan to. Oo nga. Napakatagal. Kasi nung nasimula pa lang ako nag-vlog, may nag-mention na sa akin na to. Matagal na to eh. Talagang pag sinabing San Juan din, di ba? Golden Chicken. Na pwesto na puro bisikleta delivery. Dito rin, Ikaw, chef? Dito. Itong exact same spot. I'm not sure. Pero Okay. dito yun eh, dito. Okay. So, chef, ano na tayo? Kumbaga, stream down tayo. Sabi mo, marami na, full menu sila, pero chicken lang talaga. Tingin ko, ano eh, kung ano yung talagang fino-focus nila, talagang dahil chicken house ang pinagmamalaki nila. Actually, itong butter chicken, recent na lang yan. Okay. Ito talaga yung original. Ito. Oo. Parang nasa liga ng mga savory to. Okay. Mga ano-ano. Anong tawag nila dito? Pineapple, tama? Pineapple honey. May pineapple na, may honey pa. Ito na unang tikman natin, chef. Sige. Ay, mauna ka, chef. Game. Ito. Attack. Atak. Yan. Sa wakas, matitikman na rin. Oo nga. Parang mga savory nga. Kasi nga, tsaka hindi ganun katapang yung lasa ng kung meron man siyang anise or 5 spices na. At hindi rin siya pala talaga crispy, chef, ano? Ito yung mga Ano yung chef, pampabango? spices nila. Oo. Alam mo, chef, malaki ata ang kinalaman nitong sauce na yan para maging complete yung experience. Hindi. Tingin ko, nice. Di ba? Diba? Kasama siya eh, no? May roasted onion, may tomato, probably ketchup. Sarap. Yun. Masarap. Familiar na familiar tayo sa lasa na to at experience na to. Pero,
Ito yung, kumbaga, fried chicken ng San Juan. Tama ba? Isa sa mga Isa fried to, chicken ng oo. San Juan. Ang galing nung food hopping natin, ang dami natin nasa food. Tapos, may bago at meron mga sobrang luluma. Hindi naman natin sinasabi na ibang-iba to. Ang kinikwento lang natin, ang tagal na nito. Tapos iniintindi natin kung bakit mahal ng mga taga San Juan, kung ba't naging institution siya. Medyo naiintindihan naman namin. Actually, naiintindihan ko bago ako dito eh. Bago to eh. Okay, okay. Ito. Mas bago to kaysa dito. Pero, nakita natin sa labas, celebrating to ng 40th year. Kung may 20 years na tong butter chicken. Diba? Oh, Tagal-tagal na rin. Subukan natin to, Chef. Pag sinabing butter chicken, ano ba unang pumapasok sa utak natin? Yung may butter fried or margarine fried. Oo, margarine fried, ano? So yung richness niya. Ang tanong ko, Chef, total, nandito ka na eh. Meron ba talagang gumagamit ng actual butter? O margarine talaga? Tingin ko, wala. baka hotel. Hotel. Na kaya nila mag-charge ng Gets. Kasi inisip, 3 times. Alam mo sa utak ko, ba't pa buttered chicken ang tawag dito? Ilasang margarine siya, diba? Okay naman, acceptable na yun. Yung iba nga, nilalagyan pang butter flavor. Okay. Tingnan natin to. Pero, kumbaga para sa akin, enjoyin na lang natin kung ano nandyan eh, di ba? Ano constituents nito? Tingnan natin. Tingnan mo. Meron tayong kasamang eksperto, kaya nagtatanong tayo eh. Anong tingin mo, Chef? Bagong luto eh. Mas rich siya. Pero, hindi siya Asian tradition eh. Fusion siya eh. Dahil butter, pero dahil crispy crust siya. Medyo southern, pero Asian pa rin ang dating eh, yung lasa. Ako, Chef, nung unang kagat ko, ano mo nalasahan ko? Yung dinip sa itlog, tapos yung napilitong itlog, nalasahan mo, lasang-lasa siya. Mas richer, creamier. Kasi sa iba, parang mangunguna yung butter na makapal na starch, ganyan. May margarine. Itlog parang rebusado. Oo, ganun. Ganun yung unang lasang pumasok sa akin. Kasi Chef, nung nilagyan ko ng sauce, bumagay din. Pero ako, I have my guns on this. Okay. Tama. Itong kumbaga, itong golden fried chicken, ito yung bumuhay dito. Ito yung, kumbaga, main gun nila. Dapat may status sila nung manok nito, nandito. Ito, isa to sa mga dinadaanan namin, Chef, na hindi namin mahintuan o medyo alanganin. Kayo malamang nadaanan nyo na to. Ito pala yung golden chicken. Okay din, magandang matikman nyo, magandang ma-experience nyo kasi original na San Juan. Sobrang lihito mo nung feel at lasa dito sa Golden Chicken House. Paano? Nabanggit sa akin, kamag-anak din pala nila yung Terry's Fried Chicken sa Bangbang. Medyo ganun yung feels. Siyempre, bago matapos tong food hopping na to, dapat merong matamis. At isa rin tong San Juan Original. Chef, anong flavors ang kasi dessert na tayo eh. Medyo dalawang Filipino classic. Sinabi mo, ordering ko to, avocado, sabi ni Chef. Kasi Saka golden lang ka. Kasi, fledging to eh. Yung top-notch yung avocado nila dito. Tikman natin. Tapos to yung low sugar. Low sugar na at mura to. Ang Big Scoop, nakikita siguro nyo sa mga groceries, pero ngayon lang ako nakakita. Chef, anong tawag dito? Ice Cream House. Outlet. Big Scoop. Big Scoop Outlet. Ganitong wala pang 50 to. 35. Tapos ito, dahil may premium, 40 pesos. Yung banana split na to, 165. Kasi, ba't mura siya? Diba? Ayun yung factory. Walang transfer cost eh. Walang gasolina. Walang gasolina. Nandito na Kaya mura. Kaya yung mga bata na lumalaki ka, taga San Juan ka, yung mga bata, ganda, may ice cream house. Enjoy dito. May ice cream house sila. Kasi
nung meron dati yung Magnolia, doon naman sa ibang lugar, doon. Diretso yung Magnolia Ice Cream House. Ito, ngayon ko lang nalaman na meron palang Big Scoop Ice Cream House. Kasi meron pa rin mga snacks eh. Meron. Oo. Tikman natin to, chef. Ako, mahilig ako sa avocado. Wow, ang sarap nga nito. Ang smooth, ang solid. Parang yung nagkayas ka ng avocado, nilagyan mo ng makremang gatas. Gatas. Kamusta yan? Tikman mo. Sige, chef. Para ano. Maganda nito, may bits pa eh. O yun, nakuha ko yung beats eh. Sorry ah. Okay yan. Baka naman marami yan. Tama eh, yan. Harap nga. Pambango na lang ka kasi. At masarap yung base na cream nila. Mura. Masarap. Ito, try natin itong ano. Chef, gusto mo i-try ito? Yes, sige. Sige. Ito yung... Lagi akong pupunta rito, nandadaya ako hindi ko nga lagi. alam eh. Nung sinadjust mo na, okay, ito yung towards, ano na, papunta na tayo sa ending. Kailangan magmatamis tayo. Kaya doon siya, okay. Bakit Big Scoop? Dahil sa tingin ko dito lang merong parang diner type. At saka, hindi ko alam na, dito pala ginagawa eh, no? Sa likod ka mo, no, chef? Anong area pala to? This is the, Pinaglabanan. Pinaglabanan. May shrine eh. Yeah, the monument. Kasi merong shrine talaga. Yung shrine nandoon sa likod ng City Hall. Doon yung City Hall, di ba? Pero chef, isang diretso lang to mula doon sa kinainan natin ng fried chicken. Pero Golden. Merong shrine doon. Pagdating lang nila sa katapat ng stoplight, makikita nyo na tong Big Scoop. Chef, ano? Ito masasabi ko tungkol dito. Okay, ano? Correct. Real banana split is strawberry, vanilla, and chocolate. Tama yung tatlong ice cream. Walang hocus-pocus. At saka, lalong correct, yung presyo niya correct. Ay, sobra. 165. Akala ko, maliit yung scoop ng ice cream. Generous eh. Oops. Naku. Umu-overflow eh, no? Oo. Magandang banana. Okay siya. Alam mo, chef, dun sa binera natin dito, lampas-lampas siya dun sa ano niya. Diba? Sobra okay nga. May peanuts, may cream, may chocolate na gano'n at may cherry. Talagang textbook na banana split, no? Ano nagpa-textbook ng chef? May kasalo ka. Nakakatuwa dati, no? So, bago umalis dito sa Big Scoop, nakita namin doon sa freezer, may isang part na ibang-iba yung flavors. Kumbaga yung premium line nila, meron pala bukod sa Big Scoop, Carousel Creamery. Yung flavors nito, mas adventurous, mas cutting edge. Katulad nung hindi ko lang binili kasi pint yung meron. Beer and chicharon. Merong ganong ka-wild. Pero meron din naman yung mga regulars na masarap. Katulad ng speculous, s'mores, may durian pa nga. Pero doon sa choices nung ganito kaliit, ito 100 to yung pint 350. Ang napagkasundoan namin ni chef, parang medyo kakaiba, di mo mabibili sa iba yung ube pastillas sa flavor. So chef, tikman natin to. Sige. Ube pastillas. Matigas to. Pero hindi ako nagdadalawang isip. Masarap yung base ng ice cream dito. Lasang natural yung ube. Mike, yung Parang halos may grains pa. Yung pastillas, kunman. Oo nga. Yan yung pastillas, Masarap yung ube, no, chef? Hindi lasang, flavoring. Parang may powdery na, Hindi lasang factory. Actually, masarap. Yung pastillas, may totoong bits. Kung adventurous ka o gusto mo ng masasarapan na flavors, like may mga matcha pa doon at kung ano-ano pa, dumiretso ka doon sa premium line nila. Ito naman sa tingin ko, yung pang-uwi sa bahay, Big Scoop yung pangkain dito. Parang ganun. Kasi, or pang-everyday kain yung Big Scoop kasi mura eh. Yun. Masarap na may pastillas.
Totoo siya. Totoong pastillas. Solid. Marami pang dapat tikman dito. Silipin natin minsan yung The Creamery. The Creamery, yung kinikwento ni Chef na ice cream house nila ng Carousel Creamery. Mag-adventure pa kami siguro ni Chef ng mga iba-iba pa. Kaya abangan nyo yun.